God is good. All the time. Yan, so magandang yan. Kasi walang ano, no? Ano dyan ba yung salamin ko? Dali lang, ha? Ito ba yun? Okay. Kaya magandang umaga sa ating lahat. Ngayon po ay nawalis ang salamin. Okay? Tayo po lahat ay tumayo para dala ko po tayo sa salita po ng Panginoon. Tayo po ay mananalangin para bigyan po tayo ng gabay at patnubay po ng Panginoon sa ating po mga buhay. Para maintindihan po natin at maunawaan yung salita ng Diyos na ating po pag-aaralan sa oras po ito. Tayo muna namin. Panginoon, maraming salamat sa iyo po mga salita na ayon po mapapakinggan Panginoon na ang mga salita mo, Diyos, ito ay maging buhay at maging pagpapala sa bawat isa sa aming Panginoon. At ang lahat na narito ang Diyos ay mapagpala mo ng mga salita Panginoon. Maging mga kapitbahay namin yung makakarinig ng mabuting balita. Dalahin namin na sila man ay magkaroon ng time at panahon na makasama namin sa loob ng bahay-sambahan ito ay Diyos. Kaya salamat sa Holy Spirit of God, maging lingkod, patuloy po bigyan ng kalaman at karunungan, upang patuloy ko pong may pangyayag sa kanila Panginoon ang mabuting balita na nagdulot ng kaligtasan Panginoon. Kaya salamat sa umagang ito. Siyempre pataway sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus, sa lahat ng natin magsabi na Amen. Tayo may makapagpupo na. So, dito ay ating pong pag-aaralan. Ito po ay, kumbaga sa yung mensahe po ng ating panahon ay ang ating pag-aaralan yung maaari bang kainin ang dugo ng hayop? Maaari bang kainin ang dugo ng hayop? Kasi dati kasi tayong mga Kristiyano, hindi pa tayo Christian, ang hilig natin kumain ng mga dugo ng hayop na akala natin ito tama. Pero ang lahat yan ay ating pong pag-aaralan. Tanging ang Biblia lamang ang makapagsasabi kung pwede bang kainin ang dugo ng hayop. Kasi kung sasabihin natin na wala natin basyan, magkakasala po tayo. Kaya kung mahilig tayo kumain ng dinuguan, this is the time na bilang Kristiyano ay maunawaan natin kung pwede ba natin kainin ang mga bagay nito. So, yan po ang ating pong mensahe. Sa Genesis chapter 1, chapter 9, verse 1 hanggang 4, ay makikita po natin dito kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi niya, sa Genesis, sabi niya, Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong mga suklin ang buong daigdig. Yan. Ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay nilagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan, gaya ng mga halamang luntain na iyong kinakain. Lahat ng mga ito maaari ninyong kainin.
huwag lamang ninyong kainin ang karning hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Sabi naman ng nakasulatan, huwag lamang ninyong kainin. Lahat ng bagay ay pwede nyo nang kainin, maliban lamang sa karning hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay ng lahat ng hayop. Sabi ng banal na kasulatan, na huwag lamang ninyong kainin ang karneng hindi inalisan ng dugo, sapagkat nasa dugo ang buhay. Now, doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na hindi pinakakain sa ating mga Kristiyano o mga naglilingkod sa Diyos yung dugo ng hayop. Kaya dati ang hilig ko sa dinuguan dati. Pero nang mabasa ko ito, mapakinggan dito sa isang mga ngaral na tapat na naglilingkod sa Panginoon, dahil gusto niya mamuhay tayo na naayon sa kalooban ng ating Diyos. Dahil mayroon nagsasabi, ay bakit kung kakain ba ako ng dugo, hindi na ba ako maliligtas? Kung kakain ba ako ng dugo, ng hayop o dinuguan, hindi na ba ako maliligtas? Yan po ang ating aalamin. Kung tayo ba ay parurusahan ng Diyos o hindi parurusahan ng Diyos. Kung kakain tayo ng dinuguan, kung kakain tayo ng dugo ng hayop. Ang sabi nito sa Leviticus chapter 17 verse 10 hanggang 14, ay ganito ang sinasabi ng Biblia. So, ang Biblia po ang magtuturo sa atin, hindi po tayo. Amen po ba? Amen? Ang Biblia po ang ating susundin, hindi po tayo. Ang sabi niya, sa banal na kasulatan, sa Leviticus chapter 17, verse 10 hanggang 14, ang sinumang kumain ng dugo ay kapuputan ko at ititiwalag ko sa sampayan, maging Israelita o dayuhan man. So, ibig sabihin, dito pa lang, ay kung Kristiyano nga, alam mo na ang katotohanan, ginagawa mo pa rin ito. No? So, sabi niya, kapuputan ka. Sabi ni Biblia. Kapuputan ko, Israelita man o dayuhan, sapagkat ang buhay ay nasa dugo. At inuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Kaya nga hindi ito dapat kainin ni naman, maging siya'y Israelita o dayuhan man. At kapag ang sinuman sa inyo maging Israelita o dayuhan ay humuli ng hayop o ibon, makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa. Sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo, kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sinumang lumabag dito, ititiwalag sa sambayanan. Ititiwalag. Kaya sabi mo, kung kakain ba ako ng dugo, hindi ba ako maliligtas? Kung itiniwalag ka ng Diyos, ligtas ka ba? Sa inyong palagay, kung hindi tiwalag ka, kung kakapuputan ka ng Diyos. Diba? So dito ay sinasabi ng banal na kasulatan na kung kumakain pa tayo ng dinuguan hanggang ngayon, this is the time siguro na marinig nyo na ang salita ng Diyos. Ayan po ba? Ngayon, kapag narinig mo na ngayon ang salita ng Diyos, kasi inosente ka pa noon, na hindi mo pa narinig ang salita ng Diyos, okay lang sa'yo, kasi inosente ka eh. Pero kapag narinig mo na ito, nandito ngayon, at gagawin mo pa rin ito, ibig sabihin lumalabag ka na ngayon sa utos ng Diyos. Amen? Lumalabag ka na ngayon sa sinasabi ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos mapabuti tayo at maging maayos at maging kalugod-lugod tayo sa Panginoon. Hindi puro pag-ibig lang. Kahit yung masama na ginagawa, mahal ka pa rin ng Diyos. No, hindi ganun. Kailangan meron din tayong dapat na maunawaan na meron mga bagay na sinasabi ng Biblia na ipinagbabawal ng Diyos. Ang sabi niya doon sa aklat ng Deuteronomy, Deuteronomy chapter 12
15 hanggang 16. Now, ito yung sinasabi. Kaya saan, sabi niya, kahit saan ay maaari kayo magpatay ng hayop at maaaring kumain ng karni nito hanggang gusto ninyo. Katulad ng pagkain ng musa, maaaring kumain nito, pati ang mga itinuturing na marumi. Ngunit, huwag ninyong kakainin ang dugo. Kailangan patuloyin niyo ito sa lupa. Dito, patuloyin niyo ito sa lupa. Yan po ninyo na kainin. At yung marumi mga ano po ninyo kainin. Pero huwag niyo lang daw kakainin ang dugo. Patuloy ito sa lupa, kumbaga sunang, hayaan mo na yung lupa ang makinabang sa dugo ng hayop. Amen. Hayaan mo na. Kasi ganun talaga tayo dati. Dati, pag may puto, ang sarap yan, kapartner ng duguan. Amen. Pag may puto, yan ang kapartner niyan. Pero, dahil nga bilang mga Kristiyano, na nakakilala na sa Panginoon, ibig sabihin, dapat din natin aralin to. Mapakinggan din natin to. At pananagutan din namin yung bilang pastor. Kasi nga, kami yung binigyan ng authority ng mga oral, ipahayag ang mga bagay nito, katulad nila Moises. Amen. Katulad nila Moises. Si Moises din ang nagturo nito. Ibinigay lang kay Moises yung salita ng Diyos, hindi personal na musap ang Diyos sa bawat isa. Amen. Kundi may ginagamit ang Diyos, katulad ni Moises, ginamit siya ng Diyos, upang ito ay ipahayag sa kanila kung anong dapat nilang gawin. Ganun din naman po sa atin. Kaya sabi doon, pangalawa, sa bagong tipan, ang mga unang Kristiyano, sila din ay pinagbawalan na kumain ng dugo ayon sa sinasabi ng Biblia. Sa bagong tipan din, sa panahon na ni Jesus. Sa panahon na ni Jesus, yung mga Kristiyano katulad nating mga Hintil na na-convert sa pananampalataya, kasi alam mga Hudyo, alam na nila ang kautusan. Alam na nila yung kanilang pagsunod sa Diyos. Ngunit ito mga Hintil na walang pananalig at manampalataya sa Diyos, na-convert sa pananampalataya sa Diyos. At naging katulad ng pananampalataya ng mga Hudyo. Kaya sila man ay tinuruan ng mga alagad na tayong mga Hintil ay huwag daw din tayo kumain ng dugo katulad nila. Amen. Ganito ang sinasabi sa Gawa 15 verse 19 to 29. Sundan na lang po. Gawa 15 verse 19 to 29. Ito ang sinasabi ng Biblia. Kaya pa siya ko, huwag natin gawing mahirap para sa mga Hintil ang paglapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila at sabihan, huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikapid, kakain ng hayop na binigdi, at huwag kakain ng dugo. Huwag daw kakain, ano sinabi ron? Sa halip, sulatan natin sila at sabihan, huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag kakain, huwag makikapid, huwag kakain ng hayop na binigti, at huwag kakain ng dugo. Sapagat mula pa noong unang panahon, ang kautusan ni Moses ay binabasa na sa araw sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral ay itinuturo sa bawat bayan. Kaya minabuti ng mga apostol na mga pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang sa Antioquia kasama nila Pablo at Bernabe. Ang mga pinili nila ay sila Jonas na tinawag na Barabas, sila Judas na tinawag na Barabas, at si Silas na mga lalaking iginagalang na mga kapatid. Ibinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman.
Kami mga apostol at pinuno ng iglesia ay bumabati sa mga mananampalatayang hintil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito, kahit na hindi namin sila inutusan at binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya't napagkaisahan namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo, mga taong hindi nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon Jesucristo. Sa ating Panginoong Jesucristo. Ang gulo ng ano ko. Sinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag. Sa verse 27, sabi niya, isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat nito. Sapagkat binabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikapid. Layuan ninyo ang mga iyan at mapapabuti kayo. Layuan daw natin mga iyan para mapapabuti tayo. So dyan ay sinasabi bilang mga hindi na nakonvert sa pananampalataya. Dahil dati, ang hilig natin kumain ng dinuguan. Ang sarap kaya yan. Lalo kapag may puto at saka mainit na kanin. No? At ang sahog ay karneng baboy. No? At masarap. Ang sarap kainin yan. Pero nung mapakinggan ko ito, doon ako nag-isip. At mula noon, hindi na ako makain ng dinuguan. Hanggang noon. Dahil nga, gusto kong mapabuti kay Lord. Amen! Gusto kong mapabuti. Gusto kong mapaglingkuran siya na sumusunod ayon sa kanyang kalooban. Kasi yun ang dapat nararapat. Maging sa Gawa chapter 21 verse 25 ay ganito rin ang sinasabi ng Biblia tungkol naman sa mga mananampalatayang hintil. Isinusulat namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid. Kaya dito, sa Bagong Tipan, sa mga unang Kristiyano na mga hintil, sila ay pinagbawalan ng mga apostol na huwag kakain ng dugo ng hayop. At maging sa ating panahon ngayon, kung naniniwala tayo sa Biblia. Amen! Amen! Kung naniniwala tayo, kasi sinulat yan para kung ano magiging pananampalataya nila, ganoon din ang ating magiging pananampalataya. Dahil yan ang guide ng ating pananampalataya sa Diyos. Dahil kung wala ang Biblia, hindi natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Amen! Hindi natin malalaman kung anong kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa pamamagitan ng Biblia, ang Diyos ay nakakausap natin at nakikipag-usap sa atin ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Dahil ang Biblia ay nabuo yan ng 1,500 years. No? 1,500 years mula Genesis to Revelation. Ibig sabihin, nabuo yan. Kaya sabi doon na ni Abraham sa isang mayaman, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon.
Ibig sabihin nito na yon ang dapat nating pakinggan at paniwalaan ang salita ng Diyos para maging guide ng ating buhay, para tayo maging matuwid sa harap ng Diyos. Amen? Para maging matuwid. Last but not the least, ang mga Israelita ay madalas magkasala sa Diyos dahil sa kanilang pagkain ng dugo ng hayop. Madalas sila magkasala kasi minsan nilalabag nila yung utos ng Diyos. Dahil nga, sa patuloy nilang, kasi masarap kaya kainin yung dugo eh. Sarap kaya, malinamnam. No? Malinamnam po yan. Kaya minsan mga Israelita, naaking sila kumain ng dugo. Kaya doon sila yung nagkakasala, madalas sa Diyos. Sabi nga sa 1 Samuel, chapter 14, verse 31 hanggang 33, ganito ang sinasabi ng Biblia. At ang bayan ay dumaluhong sa Samson at kumuha ng mga tupa at mga baka at mga guyang baka at mga pinatay sa lupa at kinain ng bayan pati ng dugo ng magagayoy kanilang isinaysay kay Saul na sinabi, narito ang bayan ay nagkasala laban sa Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo. At kanilang sinabi, kayo gumawang may paglilino, inyong igulong ang inyong malaking bato sa aking sa araw na ito. Doon madalas magkasala ang bayang Israel sa Diyos dahil nga sa paglabag nila, kumain sila ng dugo ng mga hayop. Kaya doon ay, kung gagawin pa rin natin ito, kumakain pa rin tayo hanggang ngayon ng dinuguan, sana sa araw na ito ay mapigilan na yan. Amen. Dahil ngayon mo lang napakinggan ito eh. Ngayon mo lang ito napakinggan yung aral nito. Dahil madalas natin mapakinggan na aral, puro love, puro pag-ibig. Mahal tayo ng Diyos. No? Lahat ay matuwid. Pero dito ay sinasabi ng Biblia na meron din tayong mga bagay na dapat aralin pa rin. Marami pa mga bagay. Para maging kaya-aya tayo sa paningin ng Diyos. Sa Ezekiel chapter 33 verse 25, sabihin mo ang ipinasasabi ko, kumain kayo ng kaming may dugo, sumamba sa mga Diyos-Diyosan at pumatay ng tao. Sa kabila nito, inasahan pa ninyong mapapa sa inyo ang lupain nito. Sabi ng bayan na kasulatan. Bakit? Kasi nga, sinuway nila ang utos ng Diyos. Yung utos ng Diyos. Kaya nagalit sa kanila ang Israel. Pero dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, sa kanyang pangako kay Abraham, Isaac at Jacob, yung kasalanan ng bayang Israel ay pinagtitimpihan ng Diyos. Pinagtitimpihan. Kaya nga si Moises ay hindi nakarating sa bayang pangako. Dahil nasa patuloy na pagsuway ng mga Israel. At maging sa panahon na ng mga Hudyo, ay patuloy pa rin silang gumagawa ng mga bagay na yun. Kaya dito ay nakita natin na kung bakit hindi natin kailangan kumain ng dugo o dinuguan. No? Dahil tayo mga hintil, naging kabilang tayo sa mga mananampalatayang Hudyo. Inari tayo. No? Kaya noon, nagagawa natin ang lahat ng bagay na akala natin ay matuwid, tama, dahil nga wala pa naman tayo napapakinggan tungkol dito. Sana ngayon ay pag-isipan po natin kung paniniwalaan natin na nababasa natin. Amen po ba? Amen? Kung papaniwalaan ba natin itong binabasa natin sa banal na kasulatan.
Ngayon, nasa atin ang kapasyan. Kung kakain ka pa ba ngayon, o bibili ka pa ng mga paninda dyan na mga dugo ng hayop, o dinuguan, nasa iyo ngayon. Kaya, mga pastor, kapag nakikita kong bumibili ng dinuguan, di bati ko yan. No? Sabi ko, pastor ka pa naman, hindi mo pa alam ang katotohanan. At sa harapan ng limbro mo, pinakikita mo na kumakain ka. Para mo rin sinasabi, okay sa kanila. So, nagkakaroon kami ng debate ng gano'n. Dahil kapag, dahil nga, ito rin ang tinuturo ko sa nila. Dapat, bilang mga pastor, alam natin yung dapat natin gawin. At ituro rin sa nila yung mga bagay na hindi pa nila napapakinggan at nalalaman. Amen? Amen? Dahil ang sabi nga na, natatakot ka sa bukas, bakit mawawala sila eh? Bakit hindi na sila umati sa church? Huwag natin biglang borjakin, baka biglang mawala. Sabi ko naman sa kanila, Brad, pag namatay ang pananagutan mo, hindi, ang buhay po natin ay malakas tayo ngayon. Pero hindi natin alam, baka paglabas natin, wala na tayo. Maliligtas mo pa ba yan pag namatay na yan? May tuturo mo ba sa iyo ang katotohanan kapag namatay yan? Sino man ang nagot dyan? Ikaw nakakalam ng katotohanan. Hindi mo sinabi ang totoo. Amen? Hindi mo sinabi ang totoo. Ilang taon na umating sa iyo, pero iningatan mo pa rin, baka matisod. Kasi sabi nila, matitisod ka silang pasig. Hindi mo na makikita sa church. Dahil nga, gusto nila, puro pag-ibig nila. Puro ano. Sabi ko tanda mo, hindi tayo magliligtas ng tao. Ang Diyos ang magliligtas. Ang trabaho natin ituro sa kanila ang katotohanan. Masaktan man sila o hindi. Importante at malaga malaman nila yung tama at mali. Amen? Amen? Kaya punihin ang Panginoon. Sa oras pa ito, tayo po lahat tayo tumayo. Punihin po natin ang Panginoon. Kaya tayo po yung mawit. Sino po pwedeng mawag nito? Ayan. Nakabidyo po yan. Kaya ayaw ba no? Umunyang muna tayo. Ito na lang yung mga gawin ito na tinapay at sila yung Jerry sa saro. Yes. Nandito po yung katawan na maging tinapay at ibabahag sa mga tao upang mabawasan namin mga kasalanan. Kami po yung magpapasalamat sa iyo at ngayon ay nandito at tatanggap ng komunyon sa araw nito. Lord, gabayan mo po kami lahat sa aming mga gawain. Kaya marami po salamat sa aming matatanggap na biyaya sa inyo. Huwag mong gagalit po sa inyo. Hello. Panginoon Lord, maraming salamat Panginoon na ito pong sarap pong silbing dugo sa pagkain. Maraming salamat Panginoon sa ikaw namatay sa kapaliw sa mga ito po Panginoon. Maraming salamat po sa kaligtasan at maging kalakasan sa ating katawan. Ito ang dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Habang binabagi,
Itaas natin ang tinapay. Ito ang araw natin ng ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Isus na nung gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpapiraso ito at sinabi, ito ang katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin pa natin. Taas po natin ang saro. Gayon din naman, matapos maghapunan at hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na ipinagtibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Pasalamatan.
Si Nanay Rhea po, hindi siya pa nakatin kasi may karamdaman siya. So, ang tights niya, inigay sa akin, so ito po yun. Ito po. So, sabi ng Panginoon sa 2 Korinto, sa verse 9, chapter 6, tandaan ninyo ito, ang nag-aasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti, at ang nag-aasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So, pagpun natin. Ang namin makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa Lutang God at sa mga salita mo na binigay mo po Panginoon sa pagitan ni Pastor Alan Lugat. Maraming salamat po Panginoon sa mga dito at nakinig ng iyong salita. Sa iyong kapangyarihan Lord, maraming salamat. Lord, sa mga nagbigay po Panginoon, ibalik po sa nila para may pangailangan sa araw-araw God. Palagin po Panginoon. Maraming salamat Panginoon. Lord, naniniwala po Panginoon, ikaw walang nakakita sa bawat isa sa amin Lord God. Lord, iniling ko Panginoon, layo ko mga isa. Diablo, Lord God, ingatan mo kami sa mga marunong God. Maraming salamat Panginoon, tagdalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, announcement po natin. Announcement po natin, Above all things, above all
Salamat. Kung gusto ko may special number, sabihin lang po sa akin, ako magigitara sa inyo. Okay lang ba? Yan, sabihin mo lang po sa akin yan para ako magigitara sa inyo. Okay, mamaya po mga leaders, meron po tayong dumating na po yung paunang Koreano. Ngayon, alauna doon sa may kila Pastor Joel Silano sa church nila. Alauna po ng hapon, no? Mga leaders, Bartoni, Bagel Jerry, Sister, kailan ba ito? Princess, Jocelyn, Jessa, lahat po ng Sangkarin, lahat po ng workers ay punta po tayo roon para mamit po natin yung mga Koreano. No, sila po yung sila po yung tutulong sa ating sa church. Kung ano pa yung kailangan natin dito, kailangan natin instrumento, kita mo natin ang instrumento ng mga tapos doon sa building, sa church natin doon, pwede natin dalhin din ng mga Koreano para matulungan tayo. Malaking bagay din po yan kasi sa atin lang din natin kaya, pero Lord God, kaya naman dyan. Meron lang tinatawag na channels of blessing. No? Maray mo sila yung maging channel of blessing para doon sa ating pangailangan. Kaya pagkatapos po nito, siguro tuloy na tayo ron, konting pagkain muna tayo, baka walang doon. Parigay ko meron doon yan, nakahanda na yun doon. No, meron din yan doon. Konting natin, saan ba tayo pwede magkita-kita? Bahay nyo. Yan, sa bahay na namin, no? Sa bahay namin para doon. Doon sabay namin magkita-kita, no? Para sabay-sabay na tayo papunta ron. Kaya yan, no? Pagtapos po na ito. Sige po, wala muna sa yung Bible study natin, wala muna tayo kasi nakapokus kami dun sa paggawa ng church natin, no? At dito lang muna tayo. Yan. Kaya madam wala pa rin tayo kasi nga busy pa si madam. Hindi. Ano ba ito? Kanta yan. Hindi. Meron po ba sa inyo ang gusto pong mag-abroad? If ever po na meron po sa inyo na mga kakilala nyo, meron po akong teacher na sa Arellano po, meron din po silang may agency po sila naghahanap ng tao na gusto mag-abroad sa Qatar po. Wala po kayong babayaran doon miski piso. As in. So, hindi nyo po masasabing scam siya kasi wala kayong babayaran. Ang kailangan lang is 24 years old and above. Yun lang po yung kailangan. Baka po may mga kakilala kayo na pwede nyo i-refer sa akin po. And then, sasabihin ko lang po sa kanya, wag po kayong mag-alala, wala po kayong babayaran miski piso po doon. Mga babae lang po. DH po, DH. DH po sa Qatar. So, ang sahod po doon nagkakahalaga ng $400. So, sumutsutal mga nasa 20 to 25,000 dito sa Pilipinas po yun. So, kung meron man kayo, nakakilala nyo, pwede nyo pong sabihin sa akin para may refer ko po dun sa teacher ko na yun. Or mga kakilala nyo po, or babae, mga kakilala nyo po, or nakikita nyo na gusto kong umahon sa kahirapan at gusto ang bansa, even na i-refer nyo lang po sa akin para masabihan ko po yung ticket ko. Para diretso po yung process nila. Requirements na kailangan? Actually, the requirements lang po doon is, if ever man, passport lang. Passport lang po. At madali lang pong pagkuha ng passport ha, sa Manila. SM
passport, isang araw lang po yun, if ever na may ano kayo. Or for example, gusto nyo, may mga kakilala kayo na gusto ngayon, wala pang passport, pwede ko naman po kayong tulungan kung paano kumuha ng passport. And then, dire-diretso na po yun. Yun lang po sa may mga gusto Kung hindi, okay lang po. Ikaw ayaw mo ba? Ayaw ko po. Okay na, kung gusto niyo, punta lang po, i-contact kayo niyo po si Sir Gisa. Sa kanya lang po kayo lumapit. Yung gusto mag-abroad na pwedeng mabago rin ang ating buhay doon. Okay, open us for Sige, ating ma'am. buhay. Sige, ma'am. Pumunta ka na, ma'am. Okay na. Sige. Okay, siyempre sa ako gusto sa first rate. Tapos na. Baka, Oo, may ayusin pa namin. Dandan. diyan ka lang. Dandan, ha? Anak ka rin. Oo na na siya. So yan, Ano na yan? baka itong linggo, magkaroon akong bili dito. At siyempre sa mga dealer, pwede bumating. Pakikinggan lang. So yan, mahirap yan, Mrs. Qatar. Parang nangangamba ako dyan pagka sinabi pa bayad rin, baka naman, baka kalabaw, ibig sabihin, mapanganib kasi yun eh. So ang kayamanan natin, naniwala ko nandito na sa Pilipinas. Pero okay lang yan, sabi yan, yung gusto lang naman eh. Kasi mga pamangkin ko talaga abroad, pero okay na pagpuntahan nila. Mga pamangkin babae, ano sila, apat. So yan, salamat Pastor. Yun lang, baka mayroong ano dito. Buti lang mayroong ano, buti lang may pupuntahan kasi jolly ko naman baksa ko nito. Yung mga inviting ko. Oo nga, kaya nga, di ba, narinig ko Pastor, eh buti nga may gagawin, may pupuntahan. Kasi pag walang pupuntahan, pagpagda naman ako, ay di, pahawag talaga. Tayo tumuro? Salamat sa tagumpay na pinagkaloob mo sa amin sa umaga nito, O Diyos. Maraming salamat sa iyong mga salita panahon na amin po napakinggan. Dalangin namin ito, tumimo sa aming puso at maging guide ng aming buhay, pananampalataya at paglilingkod sa iyo, Panginoon. At ang mga papuling awit ay inaawit namin sa iyo, O Diyos, ito ay nila namin para lamang sa iyo bilang ikaw lamang karapat-dapat ng tumanggap na ito, Panginoon. Lord, kung paano mo kami iningatan sa pagtungo sa lugar nito, O Diyos, sa man sa amin, iba na napahamak, Panginoon. At ganun, O Diyos, uwi kami sa kanya-kanyang mga tirahan na punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kapayapaan, at punong-puno ng gabi at tubay. Pag-iingat niyo rin po sa amin hanggang kami makarating sa aming pansamantalang tirahan, Panginoon. Nataglay ang libo-libong anghel
na siyang gagabay sa basa sa amin at ang pagpapala at pag-ingat niyo po sa lugar nito, O Diyos, ay patuloy na manatili sa lugar nito, Lord God. Yan ang aming dalangin, Panginoon. Kaya sa umaga nito, O Diyos, tanggapin niyo po ang aming mapapuri pagsamba at sumaamin ang inyong pagpapala mula Lunes hanggang Sabado. Pagdating muli ng araw ng Linggo ay narito pa rin kami upang papurihan at paglingkuran ka sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Ang lahat narito magsabi ng Amen. Last Sunday. Ako eh. Para makahapon lang. Pas, ano muna, kailangan ko. Oh, doon na sabay ha. Mamaya na pas na. Oo. Sabay tayo magkita-kita. Ha? Oo, sige. Okay lang. Ha? Tikpan, dali mo na. Tikpan.